Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga pag-usapan natin ng mga issue sa lipunan at ngayon grabe ho, wala na daw eleksyon sa 2028 nako. At extended daw si Marcos ng 3 taon nako. Ganyan po sila katakot na takot kay VP Sara Duterte at dahil wala po silang pambato sa 2028 kakancelin na daw yung eleksyon. Yan ho ang pahayag mismo ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Nako. Alam mo naman si Senator Amy Marcos bakit medyo medyo legit po yung kanyang sinasabi dahil siya ho may mga koneksyon sa Malacanang dahil nga po nandun yung kanyang kapatid kaya nga ho naririnig-rinig sa mga ilang congressman sa ilang mga mambabatas. Nako. Kaya pala daw di umano galit-galit sila dito kay Bato dahil sa pagbago ng leadership sa Senate malamang sa malamang hindi mapasa yung pinagpaplanuhan nila, yung masamang plano nila na no election on 2028. Kaya pala unti-unti nilang inuubos ang lahat ng mga kaalyado ng taong bayan. Mga kaalyado dyan sa kampo ni Cayetano. Inuubos sila, unti-unti nila yan. Ngayon si Jinggoy, tapos sa susunod, sino na? Si Escudero, sino sa susunod? Si Villanueva. O, sino susunod? Yung magkapatid na Villar kasi maraming negosyo. Nagbabayad kaya ng taksyon? Aba, huwag ganon, Banat Bay. Nagbabayad naman, ikaw naman, Banat Bay. Hindi, kasi pag may mga negosyante, yung agad yung iniisip natin di ba? O, gayon pa man, isusunod daw yun. Pagkatapos nun, sino? Si Bongo. Nako. Abay, wala na natira. Animal yan. Yung dalawang magkapatid na lang ang natira, si Cayetano tsaka si Senator Alan at si Senator Pia. Pag-usapan na ho natin. Sino ba nagsabi na walang eleksyon at anong gagawin nila? Eto, walang iba kung hindi si Senator Amy Marcos. Pasok. Sa mayorya. Kaya wait. si Lito, Tiropi, Jinggoy, i-expend mo na namin yung sarili namin. Pero talagang kakaiba itong nangyari sa Senado. Diyan linutsog kami ng NBI. Ano nangyari? Ayan. Bago natin pag-usapan yung paglusob, Senator Amy, ito talagang usap-usapan hanggang ngayon. Mas masahol pa kay Judas. Yon. Yung makuhudas sa amin. Yon. Dyan sa inyong grupo sa Mayorya, Senator Amy, meron nga bang naghudas na o maghuhudas pa lang? Wala, matatag. Solid Matatag, na solid ang 13 Yun. senators namin sa Solid na solid. Palakpakan. Chis Escudero. Solid tayo Huwag kang bibitaw. Jingo Estrada. Solid tayo. Huwag kang bibitaw. Hoy, kumare. Huwag kang bibitaw. At saka syempre yung iba pa. Sino ba? Kayo mga nababalita. Alam naman natin. Si Villar. Yan. Huwag kayong bibitaw Kayong dalawa dyan. Stay put lang kayo dyan. Kung hindi, naku po, susumbong kayo sa tatay. Pag kayo bumitaw, naku, yari kayo sa akin, Huwag kayo bibitaw dyan. Hindi kasi yung iba, ano naman yan Siyempre, alam naman, hindi naman bibitaw yan si Bato, si Pia Cayetano, at saka si Bongo, tsaka sino pa ba? Si Senator Robin. Hindi yan, talaga solido. Tsaka si Marcoleta, o si Senator Amy. Yun the rest, yun yung medyo nanggaling sa ibang partido at alam naman natin hindi sila yung talagang Duterte. Pero gayon pa man, para sila sa bayan, kaya sila naandi dito. Kaya palakpakan natin. Hindi, totoo naman. Alam mo, pag ikaw nasa bayan ka talaga, dito ka talaga papanig Kasi alam mo, tinatarantado talaga tayo ng gobyerno ng to. Alam talaga natin na ginagago tayo. Diba? Mantakin mo. Ito tinan mo to. Makinig kayo. Isipin mo mga kababayan Sa dami-dami ng i-issuehan ng warrant, ididemanda. Sino? Una, nilabas yung kay Jinggoy. Putang ina ni isang Sorry. Sorry. Simasen. Hindi, di ba, isipin nyo to. Makinig kayo mabuti. Ang sa flood control, sino dinemanda? Si dating Senador Bong Revilla. Di ba?
Mantakin mo ha, ang tama nga yung sinasabi ni Sir Jack taga Cavite. Pero yung flood control na binibintang sa kanya, Bulacan. Anong katarantaduhan yon? Di ba? So, napakalabo, di ba? So, doon pa lang malabo na. Ayun si Jinggoy. Oh. Di ba? Isa pa yan. Bakit kanyo? Kasi nasa majority yan. Oh. Bakit? Ang hindi natin maintindihan ito. Sa dami ng kontraktor na kongresista na ang dami nilang allocation. Mantakin mo, congressman ka. Nag-allocate ka. Tapos ikaw pa yung kontraktor. Tapos hindi ka na-demanda. Pasensya na po, pero medyo matinding kalokohan ho yan. Matinding kalokohan ho yan. Sana kung ang dami yung kontraktor yan. Sino ho ba nagsabi? Kami po ba? Kami po bang mga Duterte, nasa sa side ng Duterte? Hindi ho. Mismo yung presidente ninyong sinasamba ninyo, sinabi na maraming kontraktor. Pinangalanan niya yung mga kontraktor. ICC mismo, ICI nagsabi mismo ng mga congressman na kontraktor. Pero hindi kinasuhan. Mantakin mo, ikaw na yung nagbigay ng allocation, ikaw pa yung kontraktor, ikaw pa yung hindi nakasuhan. Yung mga bintang-bintang lang na mga opisyal ng gobyerno, syempre, pambihira, eto ka. Eto tingnan nyo to mabuti Ikaw taga-gobyerno. Ikaw taga-gobyerno, may kasalanan, nagnakaw ka, aminado ka, nagsoli ka ng pera. Tulad ni Bernardo, Yusek Bernardo, taga DPWH, umamin siya. Nagsoli siya ng pera. Tapos ngayon gagawing state witness. Tapos ituturo yung mga nandun sa kalaban ng administrasyon. Hindi ba obvious yun? Hindi ba obvious yun na tangina inutusan ka? Inutusan ka na ituro yung mga nasa kalaban, tapos ikaw, libre ka na sa pananagutan. State witness ka na. Di ba napaka-obvious naman po niyan? Ganyan nung ginagawa dito sa ating bayan. Kaya nga, bakit? Bakit inuubos ang kalaban? Ito ang dahilan. Itong sinasabi ni Senator Amy. Pasok. Mayorya. Kaya lang, maya-maya, kinugulo kami. Natuklasan ko na talaga naman mabigat kasi ang nakapusta dito sa liderato ng Senado. Nako po, Bago patay pa tayo pala dyan. kami nagtipon-tipon, talagang meron na silang usap-usapan. Hindi lang yung aresto ni Senator Bato. Medyo isa lang yon, cover story lang yon. Yung pala, Nako. may usap-usapan na bago magbotohan sa Kongreso na kinakailangan daw, eto yung meeting ng liderato noon, ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon, cabinet officials at iba pang negosyante na kinakailangan daw kung hindi daw hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala ngang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon, dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasalan nila ang CONAS, saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension. Grabe, Extension. Lokal na posisyon na lang. No election sa national. Hindi ka ba papayag? Bakit? Senator ka. Madadagdagan ka, hindi ka na kailangan gumastos. Remember. Hindi kasi valid yung logic na, hindi, mananalo naman mga kilala naman kami. Yung sa minority. Hindi yun. Ang issue dyan, yung gastos. Tandaan ninyo, di ba? Ang sabi nga nila, for you to be able to have a chance of winning, you have to spend at least 500 million to be a senator. Ganun sa Pilipinas. Saan mo ngayon pupulutin yung lintik na 500 million na yan? Di ba? Mamamalimos ka sa mga negosyante. Mahihirapan ka, trabaho yan, mahirap yan. Mag-iikot ka. Malaking benepisyo sa'yo pagka no election. No election? Extended version. Matindi po yan. Kaya nga, yan yung
yan yung binabargain doon sa mga pinalilipat sa kabila. Dito sa kampo ng administrasyon. Para pag kayo lumipat, extended kayo for 3 years. Less gastos yan. Malaking bagay mga kababayan. Hindi biro ang 3 years. Yung gastos na maliligtas nila dyan. Tuloy. ng 3 taon. Tapos, papalsan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin Nako! ng 50 years para hindi makasakbo at disqualified na si VP Sara. Yon. Alam mo naman si VP Sara Duterte, bata-bata pa yan di ba? Gagawin daw 50 years old ang default. Para bagang 49 pababa o 50 pababa. Hindi, 49 pababa. Hindi pa pwedeng tumakbong presidente. Kailangan 50 pataas. Hindi pa aabot si VP Sara Duterte doon. Ganon nila winawalang niya ang eleksyon natin. Ganon nila wawalang niyain. To the point kasi, ito kasi yan wala talagang panlaban kay VP Sara Duterte. Number 1, ayaw talaga ni Leni Robredo. Ayan, naririnig ko dun sa mga talagang malapit sa Robredo camp, ayaw talaga niya. Gusto niya munang ayusin. At pangalawa, hindi po kasi united ang Pinklawan at Dilawan. Totoo ito. Ito, nadidinig ko ito sa mga natin, sa mga talaban natin. Diyan sa palipaligid. Hindi po kasi united. Meron pang girian. As a matter of fact, si Leni Robredo bilang Pink at yung mga Dilaw, merong hindi pinagkakasunduan. Kaya, ayaw na lang muna ni Leni Robredo. Although they will support each other just in case somebody run from their camp. Pero, hindi talaga sila yung united as tulad ng Duterte camp na talagang Duterte yan. Yung Duterte brand of leadership talagang united. Sa kanila, hindi daw. And because of that, ayaw ni Leni Robredo. Isa sa mga dahilan. Ewan ko kung ano yan, pero yan daw ang dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw tumakbo. Ngayon, itong ang siste dito. Dahil doon, wala talagang gustong tumakbo under the flagship, under the side of Marcos. Kasi nga alam nilang suicide 'yon. Alam nilang suicide 'yon dahil sa totoo lang, may gusto kay Marcos siguro mga 5% na lang ng mga Pilipino. Tapos yung 3% doon bayad pa. Yung mga vlogger nila, yung vlogger nilang naglolokohan. Kasi meron silang pinuno na vlogger dyan na scammer. Yung hingi ng hingi. Hindi ko na sasabihin kung sino Yung hingi na yon, scammer yan. Ang dami ng in-scam yan. As in siya yung namamagitan between the politician. Mahilig yan na name drop na mga politician from the Marcos side. Tapos siya yung kickback. Tapos, barya lang ibibigay dun sa mga squammy niya na mga vlogger. Alam mo kung bakit. Kasi squammy naman yung mga yan Satisfied na sila sa mga barya. Niloloko sila nung isang yon. Hindi nila alam yon. Yan, kilala na yan. Booking na yan na nanloloko. Tapos, yung iba naman yung mga high-end na influencer. Nanloloko rin yon. Kaya nga papansinin mo, hindi sila ganun kasi nga, tingnan niyo yung mga vlogging nila, bobo. Alam niyo kung bakit? Kasi parang ganito yan may proyekto ang gobyerno. May kickback yung congressman. May kickback yung secretary. May kickback yung USEC. May kickback yung nag-allocate na politician. So, yung magagawa, sa tingin ninyo magagawa? Ano na siya? Parang substandard na. Ika nga. So, pag substandard na yung magagawa, parang katulad din ng mga vloggers ni Marcos. So, yung middleman nila kumikickback. So, barya na lang yung natitira na ipamimigay doon sa mga vloggers. Tuloy, puro squammy yung mga kinukuha nila. Ito na lang, walang bobo to, okay lang yan. Papayag to sa ganitong amount kasi bobo naman to Ganun sila. Dahil nga sa ganun, kita ninyo,
wala na talagang wala nang naniniwala sa kanila, wala nang panlaban si Marcos. Wala na talaga. Walang lalaban kay VP Sara Duterte. So the best way niyan, extend the term plus dagdagan mo yung edad para hindi umabot si VP Sara Duterte. Tapos, yun na. Dali na. Galit ang Pilipinas sa usapin ng term extension. Pipigilan ba natin sa kanilang karapatan? Wala na ba talagang kahihiyan? Self-perpetuation ang gimmick. Tapos, meron pang minamadali. Alam naman natin, nakailang report na walang gustong pumirma diyan sa Blue Ribbon. Paano? Talagang bumabaha ng ebidensya, tutol sa kay BBM, sa asawa, sa anak, kay Martin. Gusto na nilang tapusin ng madalian, wag nang ituloy-tuloy pa ni Senator Marcoleta natin at makukulong daw lahat ng kamag-anak ko. Takot na Nako, takot patay sila tayo eh. dyan. Napakaraming gustong magsalita at nagpipresenta ng ebidensya. Tapos, papasok na naman tayo sa Hulyo ng mahiwagang budget. Ayan na naman. Yung budget ng 2027 kung saan huhugutin lahat ng pera para sa darating na CONAS. Yung 2027 naman at 2028 para rin sa eleksyon kung hindi talaga matuloy ang CONAS na yan. Panghuli, syempre, andyan yung impeachment, guguluhin ng guguluhin, araw-araw tinatakot ng mga senador sa majority, sasampahan ng kaso, ikukulong, dadamputin. Alam natin, isang araw pa lang, si Senator Ding Jinggoy, katatapos lang ng botohan sa Senado, biglang sinampahan agad ng plunder. Ganun din si Senator Cheese, binasura na yung kaso sa COMELEC, biglang binuhay na ulit. Kaya talagang gipitan. Hindi kami magulo. Yung Solid 13, magulo sila. Bakit parang kinakabahan si Senator Marcoleta na baka daw maghudas? May mga maghudas o yun daw maghuhudas ay daig pa ni Judas. Mga ganyan. Kasi Lola, balit kasi nga, Okay. gipit kami, hindi dahil naghuhudas yung ilan sa amin, kundi dahil talagang kinakasuhan ng lahat. Yun ang problema. Talagang tinatakot, mayat-mayat may tumatawag na cabinet member, mayat-maya may pigating mga negosyante, ang dami na nakisawsaw. Ala. At nakakatakot talaga. At higit sa lahat, siyempre, kakabahan ka talaga pag may sumusunod sa'yo, katulad ni Nako. Robin. Ayan, si Bato. Sino ba Nako. naman hindi kakabahan? Sang katutak na buntot. Nako. Sumusunod kahit saan ka pumunta. Ayan sino ba yung cabinet member tsaka negosyanteng nakikialam, Senator Amy? Na Bahala ka na, magaling pedo sa DCRH sa Blight Eye. Alam na ninyo. Alam na ninyo yan. Kayo pa. Grabe, no? Sinusundan daw si Robin Padilla. Hindi, alam mo, normal yan. I mean, hindi ko sinasabing normal in a sense na normal. Pero normal sa administrasyon yan. Yung mapraning. Alam mo naman, pag may tama, praning talaga yan eh. Oo. Talagang binabantayan. Kasi parang bagang ang dating sa kanila, talagang kalaban at si Bato. So kung sino man ang tumulong kay Bato, ano na rin yan, kriminal na rin. Parang ganun eh. Pero bakit naman kasi kung solid talaga ang mayorya, bakit pa nakipag-usap yung iba at may mga proposal pang papayag silang lilipat basta yung isa doong pwedeng maghudas gagawing Senate President? Ay, may mga kwentong ganyan kasi nga napakanipis. Napakanipis nung mayorya, nasa 13 lang kami. Ayun pa, sadya pang dadamputin si Bato. Yung isa pa, kung ano-ano pang mga kaso. Kaya tuloy-tuloy naman ang pakikiusap namin. At nakaka-nervyos nung Lunes, yung pakiramdam mo na talagang tensyonado lahat at hindi nagkikibuan, mainit ang ulo ng lahat. Gusto namin makipag-usap sa kanila. Hindi naman kami nandito para makipag-away, kundi palsan lamang yung liderato dahil sa isip namin, yung CONAS na yan at yung pagpapahinto. Morning again. Ayan, mukhang mahina ang nasa Ilocos po ba kayo? Mahina ba ang signal natin sa Ilocos?
Hindi, nasa Makati lang ako. Sa signal sa Ilocos, basta walang bagyo. Anyway, so ang pinag-uusapan natin na kanina, Senator, ay bago tayo naputol ay yung nangyayari sa Senado. Pero nasaan ka nga ba? Ay, sabi mo, Yun. under attack, sinalakay ang Senado. Nasaan ka ba nung magkaroon ng putukan, Senator? I mean, nasa loob ka rin ba ng Senado? Pues talagang under attack ang Senado ng NBI. Maliwanag yon. Nung nagkagulo, May 13 yon. Pero nagumpisa talaga ang tensyon nung May 11. Nung dumating si Bato, tapos isipin mo ang kapal nila, hinabol si Bato doon sa hagdanan pa sa pasukan ng Senado. Rinestling si Bato. Ang kapakalakas ng love, i-wrestling ang Bato. Pagkatapos si Bato, dumating sa plenaryo para bumoto, duguan ng kamay. Kasi nga, tinakil-takil siya ng ilang tao. Ayun, yun ang umpisa noon, May 11. Pagkatapos, nagsipasok yung mga NBI, binugbog ba yung isang tauhan namin na ayaw magpapasok ng tao. Kasi mahigpit yan sa Senado, parang Congress, parang Malacanang, may sariling security. Bawal pumasok, miski PNP, basta hindi nagpahintulot. Ayun, pumasok sila, binugbog nila yung tao namin. Yung Sargento, si Terence Lim, bugbog sirado yung tao, dinala pa sa ospital. Ayan na, yung May 13 na. Lahat kami nagkakaukus, nandyan kami. Ito kasing laging kinakalimutan ng iba nating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nagsasabi lamang na OA naman kasi yung naging reaction daw ng USAA. Bakit nag-warning shot? Yan yung yan yung script nila. Hindi naman dapat mag-warning shot. Unang-una, NBI kami. Unang-una, naka-uniforme kami. At hindi, ito yung matindi. Nilagpasan ni Remulla, ni John Vic Remulla, yung kwento na kung saan sinabi ni Aplaska na after the verbal, tsaka nag-warning shot. Verbal muna. Sinundan niya yung protocol eh. Oh, at the same time, tsaka siya nag-warning shot. Ngayon, sabi ni iba, napaka exaggerated naman kasi bakit nag-warning shot. Remember, may nangyari nung Lunes. Wag natin kakalimutan yung nangyari nung Lunes. May precedence ho. Ano ba nangyari nung Lunes? Ultimong yung senador. Pinigilan. Nakipag-wrestling. But when you say kasi wrestling, hindi ibig sabihin yan yung literal na wrestling. Kasi if you remember, Jacob wrestled with God. Okay? Hindi ibig sabihin niyang bumaba ang Diyos, nakipag-wrestling ng ganun. Di ba? Hindi ibig sabihin nun ganun. Ang ibig lamang sabihin, nung pag-wrestling niya, pumalag si Bato kasi pinigilan na siya, hinawakan na siya. So pumalag siya. Hinabol. Ibig sabihin, ganun katindi yung desperasyon ng NBI para kunin si Bato. To the point, makikipaghabulan. Kasi, una, pumalag na siya yung senador eh. Di sana, tawag muna sila sa boss. Boss, paano yan? Pumalag eh. Hindi na namin umakyat na. Hindi eh. Pinasok sa loob ng Senado. Saan na lang bumitaw? Yung papasok na ng pintuan. Ng plenaryo. Doon na lang bumitaw. So, yan, number 1. Number 2, meron silang binitbit, binugbog, at muntikan ng isakay, muntikan ng kidnapin, yung isang USAA. Ibig sabihin, that's how violent they can be. Talagang bibit-bitin nila, bubugbugin nila. Ganun. So with that kind of precedence, with that kind of experience nung Monday, and now, they're fully armed. Remember, there is a CCTV. That CCTV na pinakita ni Remulla, although chap-chap yun, o splice, yung CCTV na yun, nakita ng mga USAA. Nakita ni USAA na, how do you call this? Si Aplaska. Ang sabi nga niya ang sabi kasi niya, bakit di ka kasi tumawag sa NBI para tanungin? Abay, baligtad. Tarantado ba kayo? Dapat, yung NBI ang tumawag kay Aplaska. Aplaska, nandito lang kami sa labas. Pinababantayan ng GSIS.
Kaya lang, sabi nga nila, afterthought na yon yung babantayan yung at ginawang ano to, nanakawin ng mga senador. Biro nga ni Senator Amy, nanakawin namin yung painting. I mean, ang dapat nakikipag-coordinate ay hindi yung tao na naandun. Yun ay reaction na eh. O halimbawa lang, ito nga example ni pangalan nito, ni Senator Cayetano. Sabi niya, gawin niyo yan sa Malacanang. Pupunta yung SWAT. Halimbawa lang, pupunta yung mga SWAT sa labas. Without coordinating with the PSG. What do you think will happen? Tapos, nagverbal sila. Sino kayo? SWAT kami. Umalis kayo dyan. Babaan nyo yung mga baril nyo. Umalis kayo dyan. Anong ginawa? Pumorma. Buti nga, winarning shot pa sila eh. Imagine nyo yung scenario na yun the same thing. Lipat natin sa SC, sa Supreme Court. Sa Supreme Court, sa labas. Nagdatingan yung mga pulis. Sabi ng mga pulis. May mga baril sila, may mga bit-bit. Madami sila. Hindi sila nakipag-coordinate sa security ng Supreme Court. Biglang tinanong sila, sino kayo? Hindi kayo nakipag-coordinate. Pulis kami! Umalis kayo dito, hindi kayo nakipag-coordinate. Walang coordination yung boss nyo sa amin. Kasi remember it happened many times. Di ba nakikita natin enkwentro ng NBI at ng PNP? Kasi parehong operation, hindi nag-coordinate. Kaya nga iniiwasan na yan eh. Nangyari na yan recent, di ba? Yung nagbarilan sila. Kasi nga there was no coordination. Sino dapat ang mag-coordinate? Yung pupunta doon sa lugar. Abay dapat, SWAT ka, pupunta ka ngayon sa Malacanang kasi pinababantayan sa inyo ng NCRPO. Halimbawa, NCRPO nagpapabantay o bantayan nyo yung Malacanang sa labas. Di ba dapat makikipag-coordinate yung NCRPO tsaka sa PSG commander? Sasabihin niya sa PSG commander, may info kami, may intel kami na meron tatai sa labas ng Malacanang. Babantayan namin. Tatawag ganyan siya sa PSG, sasabihin niya, oy, magbabantay kami dyan sa labas kasi merong intel kaming na-receive. It's not the other way around. May instance, eto nga aside from that, meron pang nangyari nung Lunes na nambugbog sila. So, hindi OA ang reaksyon ng USAA. That's my point. Sa loob ng Senate President's Office, pagkat inaambangan namin yung articles of impeachment, gusto kasi namin gawin na kaagad, ayaw namin upuan, inaantay namin, darating na daw galing Congress. Biglang nagulat naman kami, kasi nagpuputo ka na, 2 pinto lang, tama yung sinabi ni Senator Pia, kasama kaming lahat Andun kami, nagkakaukus tungkol sa impeachment, biglang may putukan. Ngayon, ang malaking issue, bakit daw ang security ng Senado ang unang nagpaputok? Kasi nga, ang problema, hindi ako abogado nila, sigurado ako na sila makakapagtanggol ng sarili nila, pero may nangyari na may nabugbog na sa kanila at meron ng duguan nga na senador. Kaya talagang hyper na kaming lahat noon. Tapos nagsipasok, nagbabarena pa ng paler galing sa GSIS. Isipin mo, kahapon sinabi ba naman na nanakawin daw namin yung painting ng GSIS? Pihirang buhay to. Binutas yung paler, tapos pilit na pumapasok. Ang dami na pala nila dun sa loob. Full arm, full gear. Naka-tactical gear sila, naka-long arms, nakakatakot tignan. Sinabi ng security namin, si Aplaska, na umalis kayo dyan, umalis kayo. Ayaw umalis. Nagsisigawan sila, biglang nagpaputok. At yun nga, imbes na ibaba yung kanilang armas, nagpaputok din. Kaya nagpaputukan. 44 ang basyo na nakita. Ganun katindi. At hindi ako maniwala na nangyari ito sa Senado. At ang lapit-lapit namin, hindi biro talaga. Tapos sabi, nakakitang-kita kami. Isipin, Ano nangyari? kami sa ilalim ng mesa, patay yung Maraming makakalaga.
itong pinagpari. Grabe ang NBI talaga. So, kayo ma'am, sumuot din sa ilalim ng lamesa nung nagkaputukan na, dumapa rin kayo doon, ano? On internet. Ayan, oo nga, Senator. Senator, I mean, pati kayo po ay sumuot sa ilalim ng lamesa nung magkaputukan? Na naman. Yung internet doon. Ayan, internet. Internet. Bakit mahina? Ayan na. Okay, Senator Amy, nung nagkaputukan, sumuot din kayo sa ilalim ng lamesa? Ayan na, babalikan natin mabigyan kay Senator Amy Marcos. Ayan na, Senator Amy, sige. Ayan. Kayo ba nung nagkaputukan, sumuot kayo sa ilalim ng lamesa? Dumapa kayo doon? Oo, kasi sabi sa kanila, sabi sa amin, lie low. So lumayo talaga kami sa kuan. Lumayo kami sa bintana, pinatay yung ilaw. Yung iba, katulad ko, talagang yumuko ako, nandun ako sa lamesa, at nagsuot na ako ng bulletproof. Talagang pumasok na yung security. Sabi, ma'am, mag-bulletproof ka na, putukan sa labas. At si Joel naman, pilit kaming kinakalma. Sabi ni Senator Joel, huy, taga-Bukawi ako, fireworks lang yan. Sabi namin, huy, tumahimik ka, ang lakas-lakas, ang lapis-lapis. Ano ka ba nung bandang huli? Sabi nga niya, iba na to. Ayun, tapos umiiyak na, nagsisigawan na yung mga media sa labas at pati yung mga secretary and staff. Ayan, Ayaw ko yung sinasabi talaga na may nangyari, hindi namin dinededma. Ewan ko ba, bakit sinasabi dinededma Yun. namin? Paano kami na magdededma? Lahat kami PTSD. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.